Matagal mo na bang kakilala yung taong to? Hindi napigilan ni Jelly ang sarili nang makaharap ang taong nagtangkang humalay sa kanya. Hayop ka! Demonyo ang gago ka! Panak! Hayop ka eh! At saka doon naman sa confrontation nila, nag-amin naman kakalitong suspect natin na siya nga yung umakyat sa bahay ng babae. Manyak ka eh! Sana mamatay ka na! Hayop ka! Tama na yan. Upo kayong dalawa. Ayon sa kawani ng Barangay Karuhan, inamin ni Danny na nakainom siya nung gabing yun at wala siya sa sarili nang pasukin niya ang bahay ni Jelly. Demonyo ka! Hayop ka! Napakahayop mo! Sa panahon na yun, lasing daw siya ma'am, nakainom siya. 3 days na nag-iinom siya ma'am sa pagkakasabi niya. Humingi rin si Danny ng tawad sa babaeng biktima. Nung umagang yun, nagdesisyon si Jelly na patawarin ang lalaki at hindi na magsampa ng reklamo. Sige ka! Pakawalan nyo na yan! Pero siguraduhin nyo, hindi na makakalapit ang bugong na to sa akin. At dahil walang reklamong isinampa laban sa binata, pinauwi ng barangay si alias Danny. Pero lumalabas na matapos magtungo sa barangay, nagpunta raw sa kakahuyan si Danny. Habang nag-uusap-usap sila sa barangay, itong suspect ay hindi raw mapakali. Ang sabi niya, mayroon pa daw siyang pupuntahan kaya nagmamadali siya. Dito, isa pang krimen ang pilit niyang pagtatakpan. Lumalabas na ang lalaking nagtangkang gumahasa kay Jelly ay siya ring sangkot sa pagkawala ni Joylene. Nang makitang hindi tuluyang nasunog ang buong katawan ni Joylene, isinilid ng suspect sa sako ang ibang parte ng katawan ng biktima. Nung makita niya na hindi lahat ng parte ng katawan nasunog, so natakot siya kasi baka makita ng mga tao. So ang ginawa niya, linilagay niya sa sako, dinala niya doon sa may tubig ma'am sa dagat. Nilagyan niya ng bato para hindi lumitaw. Sunog na lawas guys, yan na naging tutuhan. Ano ang matutuklasan ng mga otoridad sa patuloy nilang investigasyon? Ay, nang bukog ito, Kap? Oo, sir. Kagintirok. Gintirok ni Ran bukog. Hayop ka! Panak! At mahuli kaya ang suspect sa malagim na krimen?